Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, Alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa pagpaasan, nagpupuri-puri. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan, at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Ako po ay nag-aanyaya sa lahat na ipagpatuloy natin ang ating sama-samang pagpapailanglang pagpupuri ng bunga ng ating mga labi. Awitin po natin ang bilang 122 sa atin pong mga inalyo. Sa Iglesia ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay. Sa krus ay napabayubay, inako ang kasalanan. Dahil
ay nagtiis si Jesus ng madlang sakit, tumanggap ng mga latay ang walang salang katawan, hinulos ang tagiliran, iglesyang siyang dahilan. Dahil sa kanyang pag-ibig sa iglesyang walang dungis, di man dapat ay nagtiis si Jesus ng madlang sakit. Jesus, ano itutumbas sa iyong mga paghirap, kundi ang mga paglakas sa matwid mong mga landas. Dahil sa kanyang pag-ibig sa iglesia walang dungis, di man dapat ay nagtiis si Jesus ng madlang sakit. Patuloy po nating papurihan, sambahin, luwalhatiin, pailanlangan ng mga pagpupuri ang ating Panginoong Jesucristo. Awitin po natin ang bilang 11 sa atin pong mga himnaryo. Tayo ay gumawa at huwag sayangin buhay na kaloob ng Diyos sa atin, ang banal na utos ay alalahanin sa tuwi na ay ating ganapin. Tumulad kay Jesus, nagtiis ng hirap, nagbata
mga sala. Si Jesus gumawa at nagpakababa, hindi tiningnan ang pagkadakila na ganyong alipin na tulad sa dukha upang siya nating maging halimbawa. Tumulad, tumulad kay Jesus, na tiis, nang hirap, nagbata, ng dusa, ng dahil sa ating mga sala. Tayo ay gumawa at huwag manghimagot. Tuloy nating ganap ang ipinagutos. Buong puso tayong sa Kanya'y sumunod nang upang tumanggap pangako ng Diyos. Tumulad, tumulad kay Jesus, nagtiis, nang hirap, nagbata, ng dusa, ng dahil sa ating mga sala. Purihin po natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Huling awit mga kapatid, numero 18 sa ating himno. Unang estropa at koro po lamang at pagkatapos po, ititiklop natin ang ating mga tuhod. Tawag ni Jesus ay pag-ibig at sa ating puso'y panglinis sa ating pinaririnig ang wikang lumawit. Kaya't atin siyang pakinggan, lumulog sa kanyang tanan. Mga puso nating bayan, sa salayho gasa
Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama, nalubha ka pong kagalang-galang. Ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan. Nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama, na sakdal ka sa iyong pag-ibig. Napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban. Napakadakila mo po sa iyong pagbibiyaya. Ngunit ikaw ay Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Ama, na ikaw po ang nag-iisa at buhay na Diyos, pinagtapatan, pinaglingkuran hanggang kani-kanilang kamatayan ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa bayan ng Israel. Gayon din po ng aming mga minamahal na mga magulang, at sa huling araw na ito'y lubusan po ang aming pananampalataya na dito po sa loob ng iyong iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ikaw din po ang sa amin hanggang sa mga huling araw na ito ay umuugit, pumapatnubay, nag-iingat ng amin pong mga pananampalataya, gayon din po ng aming mga hiram na buhay. Ama, pagkatapos, magpailang lang kami ng mga awiting nagmumula sa kaibuturan ng aming mga puso. Bagaman hindi marilag sa iyong pandinig ang aming mga tinig, sa banal at malinis mong pangalang Kristo Jesus, itinitiklop namin ang aming mga tuhod, ipinaiilang lang namin sa iyo ang aming tao sa puso, walang kapaimbabawan namin na mga pagpapasalamat. Amang banal, maraming salamat sa iyo. Napakamapayapa ng 7 mga araw, nilipos mo kami ng buhay, kagalingan, kalakasan, kapayapaan at mga magagandang pintuan ng mga kapalaran. Salamat, Panginoon, wala ka pong binawian sa sino man sa amin ng aming mga hiram na buhay. Salamat po ang aming mga kabiyak, aming mga anak, aming mga manugang, mga apo, aming kasangbahay at kamag-anakan sa laman, 10 ng mga lalaki at mga babae, araw-araw po ay idinaragdag mo sa bilang ng aming mga kaibigan, at sinasampalatayanan po naming maging ang lahat ng iyong mga tunay na mananamba sa Espiritu mo po at sa iyong katotohanan, kung papaano kami sa dakong ito ng Los Angeles, California, wala ka pong pinabayaan na sino man sa amin, gayon din po ang aming lubusang sinasampalatayanan, ipinaranas mo rin po sa kanilang lahat, sa bawat sandaling nagdaraan sa ibabaw nitong napakagulo at mandarayang sanlibutan. Panginoon po naming Hesukristo, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyo pong kagalang-galang, ang malinis mo pong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Nalalaman mo, Panginoon, kung papaano ang aming ginugol ang mga araw na nagdaan, kung kami nangagkukulang pa rin sa iyo, at inaamin naming hindi pa nakakaabot ang sino man sa amin, sa iyo pong kagilagilalas na kaluwalhatian, huwag mo sanang gawing dahilan upang hindi mo po kami turuan sa umagang ito. Panginoon po naming Jesus, patawarin mo po kami sa lahat ng aming nagawang kasalanan.
Sa umagang ito'y ipinakikiusap namin na sana po turuan mo po muli kaming lahat. Maawa at mahabag ka sa iyong mga anak sa huling araw na ito. Kami po na kakaunti sa bilang pinakahamak at kami ang pinakaaba sa lahat ng katipunan ng mga taong nagnanasa na makalapit sa iyo. Kami ang pinakawalang anuman sa paningin ng aming mga kapwa-tao. Gayunman kami nananalig, ikaw ang buhay na Diyos ni Abraham, ang buhay na Diyos ni Isaac at ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta at ng aming mga mahal na mga magulang. Kailanman hindi ka namatay, Panginoon, ikaw ang kahapon, ikaw ngayon at ikaw ang darating. Sa mga kamay mo po, ipinagtatagubilin namin ang lahat po ng aming magiging kapalaran. Una na nga po sa banal na linggo ng umagang ito, turuan mo po sana muli kaming lahat. Buksan mo po sana sa amin ang lalong mas maraming mga pintuan ng mga kaharian mo sa langit. Natulungan mo po sana ang bawat isa na makalapit sa iyo na may kapakumbabaan at makapaglingkod sa iyo ng walang kapaimbabawan. Lalo na nga po ang maraming mga lalaki at mga babae na idinadalangin naming nawa pagbuksan mo rin ang mata ng kanilang mga puso ng iyong kagilagilalas na katotohanan. Patubuin mo rin sa kanila ang iyong mga salita. At sa huling araw na ito'y loobin mong maraming mga tao ang makapanumbalik sa iyo. Marami kaming makakasalubong at loobin mo nawang kaming lahat ay makapasok doon sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amang banal, kasangkapanin mo lamang ang dalawa sa pinakahamak mong mga alipin. Banalin mo po ang kanilang mga puso. Linisin mo po ang kanilang mga pag-iisip at ang kanilang kalooban. Ipahintulot mong ang pangalan mo lamang na Kristo Jesus, ang nag-iisang Diyos na buhay. Nalipos ng pag-ibig ang aming maituro at maipangaral. Bigyan mo po ng bisat kapangyarihan ang kanilang mga tinig. At kung ito po ay dumating sa kinauukulan at kanilang mapakinggan, sila po ay tubuan ng banal na pagkatakot sa iyo. Magkapisan-pisan kami sa iyong banal na iglesia. Magkasama-sama kaming patuloy na pumurit lumuwalhati sa iyo hanggang sa huling hibla ng aming mga hininga sa ibabaw ng sanglibutan. Ama naming Diyos, dalangin din po namin, pakaingatan mo rin sana ang aming mga sangbahayan, ang aming mga mumunting mga ari-arian. Huwag mo sanang ibigay sa mga sunog, sa mga lindol, sa malalakas na ulan, sa mga baha at mga daluyong, sa kamay ng pamahalaan, sa mga digmaan, sa mga magnanakaw, at sa lahat po ng mga nangakaumang na mga kapanganiban. Amen. Ama, sa umagang ito'y habang kami nakikinig ng iyong mga aral, hipuin mo po ang aming lupang pangangatawan. Palakasin mo po ang pinadatnan mo sa amin ng iba't ibang karamdaman. Bigyan mo sanang kalutasan ng suliranin ng lahat ng iyong mga lingkod. At tulungan mo higit sa lahat ang marami ng patuloy na tumatanda sa amin. Nalalaman naming nalalapit na rin ang araw ng aming pagtulog sa aming mga libingan. Gayon man nakikiusap kami sa iyo, Panginoon. Dagdagan mo pa sana kami ng kagalingan at ng kalakasan ng marami pang mga araw sa aming mga hiram na buhay. Hindi para gugulin sa kalikuan at mga kalayawan. Tutulungan mo lamang kami at uudyo ka ng iyong diwang banal. Makaganap pa kami at makapaglingkod sa iyo. Makapag-ipon pa kami ng maraming gawang kabanalan. Una na nga ang iyong anak, ang aking kabiyak, si kapatid na Rosita, si kapatid na Prospero, si kapatid na Glenda, si kapatid na Concepcion, si Robert, si Mercedita, si kapatid na Mirna, si Rogelio at si Expectacion. At kami dumadalangin maging ang maraming mga mahal namin sa buhay, kaibigan at kapatirang nangangalat sa iba't ibang dako ng sanglibutan. Sila man po ay hindi mo pababayaan.
Panginoong Hesus, ang lahat po ng ito, idinadalangin namin, ipinapakiusap, sinasampalataya na naming dinirinig mo sa iyong banal na kaharian sa langit. Ito po ang iyong ibabasbas sa aming lahat sa pangalan mong Kristo Jesus. Magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Sa araw po at umagang ito ng linggo, ay atin pong pasisimulan ang ating banal na paksa, sapagkat ang atin pong karaniwang napapakinggan na si kapatid na Prospero, meron po siyang ubo at hindi po niya ibig na ang kanyang pag-ubo ay makahadlang sa pagpapaliwanag ng katotohanan. Kaya nga po sa umagang ito ay loobin nawa ng Panginoong Hesukristo na buong kaliwanagan na sa pamamagitan ng inyong hamak na lingkod ay maipahayag ang katotohanan. Ang atin pong paksa ay mula po sa Romanos Kapitulo 10 at versikulo 13. Sa Bibliang Ingles na pinanggalingan po ng Tagalog, ito po ang King James Version, 1611 version. Ito po ang unang-unang bersyon ng Biblia na hinango ng mga pantas na mga taong itinatag ng Diyos ng kapanahunan ng Haring si Santiago ng Inglaterra. Mula po sa Biblia ng mga Hudyo at gayon din po sa Bibliang nakasulat sa Griego. Nang wika po sa Romanos 10:13, "For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved." Sa Bibliang Tagalog, sa Bibliang orihinal na isinalin naman ng mga Amerikano nang sila po ay dumating sa Manila Bay, napasali noong 1905, orihinal na nanggaling sa Bibliang King James, sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Gayon din po at wala pong pagkakaiba. Kung bakit po ito ibinangon, sapagkat, mga kapatid, marami pong relihiyon Kristiyano. Sumasamba, sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Pangunahin na nga ang tinatawag na Protestantismo. Unahin natin ang mga Lutheran, ang mga Baptist, ang mga Calvino, ang mga Emily, ang mga Trinity, at kotakot-takot na mga kung ano-anong pangalang Iglesia Kristiyana Protestantismo. Ang kanilang pananampalataya, basta ang tao kumikilala sa ating Panginoong Hesukristo, kapatid na Cirilo, kahit na anong iglesia ang kinaroroonan ng tao, basta si Kristo, ang kanilang pinananampalatayanan ay papasok sa langit. Kaya po ito, ibinangon ng Diyos at ibig po ng Diyos ay maipaliwanag sa lahat ng mga tao kung ano nga ang hiwaga na napapaloob sa talatang ito. Kaya nga para ating maliwanagan, mga taga-pakinig po namin, ano po ang mga pinagbabatayan ng maraming relihiyon Kristiyano sa kanilang pananampalatayang kahit na ano ika, ang iglesyang iyong kinaaaniban, basta ikaw tumatawag kay Kristo, ay maliligtas ka na. Unahin po natin ang Romanos Kapitulo 10, versikulo 9. Sapagkat
kung ipapahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso, makinig tayo, na binuhay siyang mag-uli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Ayan po. Isa sa mga sitas na lagi nilang itinuturo mga tagapakinig sa kanilang mga simbahan, sa kanilang mga katedral, sa kanilang mga pagsamba. Basta ikaw, ipinahahayag mo si Kristo na siya'y binuhay na maguli at sumasampalataya ka sa kanyang pangalan, maliligtas ka. At ang pinakapunto, kung bubuksan natin ang San Juan, Kapitulo 3, versikulo 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po. Sa araw at oras na ito, ngayon po araw ng linggo, mga kapatid, sa araw at oras na ito, sa buong mundo, tinitiyak ko sa inyo, sa Europa, sa Amerika, South America, sa Asia, sa lahat ng simbahang Kristiyano na kumikilala kay Kristo, ito po ang pinakamabiling sitas, San Juan 3:16. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sino ba ang bugtong na anak? Ang Panginoong Jesucristo, para ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak, kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Period. Kapatid na Cirilo, tiyak na tiyak, kapag ikaw, kapag kami, kapag tayo na mga tao sa lupa, sumampalataya, tumawag kay Kristo, namatay at nabuhay na maguli, ligtas na tayo. Kapatid na Cirilo, hindi na importante iglesia. Wala pong halaga yan. Tayo namang lahat ng mga tao Mga kapatid, hindi ba yung mga pananalangin natin patungkol sa Diyos? Sa ating mga Kristiyano, ipinakilala nga na yung Panginoong Jesucristo, siya rin yung tinatawag na Diyos natin, na sa pamamagitan ni Kristo, makakarating tayo sa Ama. Totoo naman yan, walang makakalapit sa Ama kung hindi sa pamamagitan ni Kristo. Walang makakalapit kay Kristo kung hindi sa pamamagitan ng Ama, sapagkat ako at ang Ama ay iisa. Walang pagtatalo ron. Pero ang malaking question, ang malaking katanungan, tunay ba na kahit na anong relihiyon ang kinaaniban mo, basta ikaw ay sumasampalataya sa ating Panginoon, ikaw ay maliligtas na? Basahin po muna natin ang iba pang mga sitas na pinanghahawakan, kinikilala pa man din ng mga relihiyon Kristiyana, kaya matibay ang kanilang pananalig na sumampalataya ka lang kay Kristo, ligtas ka na. Unang Pedro 3:18, kayo na mga kaibigan namin sa bahay-bahay, buksan ninyo ang inyong mga Biblia. Sapagkat si Kristo man ay nagbata rin minsan. Minsan lang nagbata ang Panginoon, minsan lang siya ipinako sa krus. Sa mga kasalanan, ang matuwid ang Panginoong Jesucristo. Bakit siya nagpapako sa krus? Dahil sa mga hindi matuwid sa atin na mga taong makasalanan, upang tayo ay madala niya sa Diyos. Siya, si Kristo, na pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Ayan, kapatid na Cirilo. Sa makatwid, pinakikilala nang ibigay ng Panginoong Jesus ang kanyang sarili sa krus, dinala na niya tayo sa Diyos, sapagkat dala-dala niya ang ating kasalanan nang mapako sa krus, nang malagot ang hininga ng katawang kanyang ginabit, kasama nang namatay ang ating kasalanan, at pagkatapos nga po, tayong lahat ay
dinala na ng katawan ni Kristo sa Diyos. Yan ba tinututulan ninyo ng mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Mga kapatid at mga magulang, yan nga po ang sinasabi ng Biblia. Wala po kaming tutol sa sinasabi ng Biblia. Datapwat, mga minamahal naming mga magulang, ang hindi po naming tinatanggap. Alin? Ang basta sumampalataya ka lang, ligtas ka na sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit po gayon? Kapatid na Cirilo, hayaan ninyong ipagpatuloy pa natin ang pagbabasa para tayo lubos na maliwanagan. Ang talata na higit sa lahat, pinanghahawakan pa ng mga relihiyong Kristiyana sa kanilang pananampalataya. Unang Juan 4:8, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. At dahil nga po sa ang Diyos daw ay pag-ibig, hindi daw po nanaisin ng Diyos na ang sino man sa kanyang nilalang sa kanyang larawan ayaw ng Panginoon na itapon sa impyerno. Hindi ba kapatid na Cirilo, ang liwanag niyan? Sa unang Juan 4:8, ang Diyos ay pag-ibig. Kung ang Diyos ay pag-ibig, walang itatapon ang Diyos sa impyerno. Gagawin ba tayo ng Diyos na mga tao, kalarawan pa niya? Hindi tayo ginawa sa larawan ng gorilya. Kayo na mga nakikinig na mga kaibigang bago, alam namin kayo, ang ilan sa inyo, ateista, mga Darwinian theories kayo. Naniniwala kayo doon sa tinatawag na Big Bang at theory of evolution? Kami po sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, hindi po kami naniniwala sa karunungan ni Charles Darwin. Kung bakit po hindi kami naniniwala na kami nanggaling sa kite, sa unggoy, sa daga, sa mga hayop, sapagkat yun pong ginawa na aklat ni Ginoong Charles Darwin. Hanggang ngayon, makinig kayo, ito hindi naiintindihan ng maraming tao. Matatalino, mga pantas, mga scientifico, matataas ang edukasyon, natapos sa universidad at gobyerno. Hanggang ngayon, ano ang tawag sa aklat ni Darwin? Theory. Makinig tayo mga kapatid. Theory of evolution. Pag sinasabing theory, ano ba ang theory? Haka-haka. Pag sinabing theory, mga kapatid, opinion. Opinion ng tao yun Opinion ng sumulat, opinion ni Ginoong Charles Darwin. Kung opinion, mga kapatid, kung sabihin ko naman sa inyo, ako man may sariling opinion. Ano ang opinion ko? Ang opinion ko, nakasulat, galing sa Biblia, ako nilalang ng Diyos sa kanyang larawan. Saan kayo ngayon lalagay? Lalagay na ako sa larawan ng Diyos. Kayong mga kaibigan namin na nakikinig, huwag naman kayo magagalit. Kung naniniwala kayo sa theory, haka-haka, opinion ng tao, bahala kayo. Kayo pala ay mga anak ng mga tsonggo. Huwag kayo magagalit sa akin. Yan ang tinatawag na isang practical na bagay na maitatawag ko sa inyo. Lahi kayo ng mga hayop. Ngayon, ayon sa tinatawag na pagpapatunay ng mga banal na kasulatan, talaga bang ang Diyos na pag-ibig, ayaw niya na ang sino man sa atin ay mapatapon sa impyerno? Tama ba? Yung mga protestante, God is love, kaya ayaw niya na may maitapon na sino man sa impyerno? Basahin natin, huwag tayong kuro-kuro, huwag tayong haka-haka, huwag tayong manalig sa theory. Basahin natin ang katotohanan. Sapagkat ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Unang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 3. Ito'y mabuti. Ito ay mabuti. Mabuti po, at nakakalugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Na 2:4. Na siya, ang Diyos, ay may ibig. Anong ibig ng Diyos? Ang lahat ng mga tao, mga ligtas, at mga kaalam ng katotohanan. Napakaganda. Ayan na naman, kapatid na Cirilo. Talagang ibig ng Diyos, walang matapon na kahit na isang kaluluwa sa impyerno. Totoo po yun. Hindi naman namin wika nga tinututulan yun. Kaya lang,
kayong nakikinig, nanamnamin ninyo ang talata. Ano bang sinasabi ng Diyos para ang tao ay huwag mapatapon sa impyerno? Na siya, ulitin natin, unang Timoteo 2:4, na siya ang may ibig ng Diyos. Ang lahat ng tao ay mga ligtas. Sa paanong paraan ang tao maliligtas? Mga kaalam ng katotohanan. Ayan po. Dito lamang masasabi na natin, humihiwalay na po yung pananampalataya ng mga Protestante, ng mga Baptist, ng mga Trinity. Just have faith in Christ and thou shall be saved. Totoo yun. Kailangang sumampalataya tayo kay Kristo, pero ano ang sasampalatayanan natin para maligtas tayo? Kailangan po ang alin? Makaalam ng katotohanan. Hallelujah, amen, praise the Lord. Ganyan ang nakikita at naririnig natin sa mga mangangaral, sa television, sa radyo. Mga kapatid, hallelujah, amen, Jesus Christ, amen, praise the Lord. Pero, ano ba ang natututuhan mo? Meron ka bang naalaman na katotohanan? Mga kapatid at mga magulang, wala. Ano ang pananampalataya ng maraming mga Protestante? Si Kristo, anak lang ng Diyos. Si Kristo, ang wika ng ibang mga Protestante ay wika nga isang propeta. Si Kristo, ang wika ay isang sugo lamang ng Diyos. Ordinaryong tao lamang, ang sabi ng mga iglesia ni Manalo. Paano kayo makakarating sa langit? Paano kayo maliligtas kung ang pananampalataya ninyo wala sa katotohanan? Ano ba ang katotohanan? Na ibig ng Panginoong Jesucristo na sampalatayanan natin para makatiyak tayo. Makatiyak tayo. Ang wika ng Santong Sulat, pag sumampalataya kay Kristo, tiyak na tiyak papanik tayo sa langit. Ang wika ng Panginoong Jesucristo sa San Juan 14:1, huwag magulumihanan ng inyong mga puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Ayan po. Magsisampalataya kayo sa akin. Bakit? 10:30 ng San Juan. Ako at ang Ama ay iisa. Yan. Ibig ng Diyos walang mapahamak. Ibig ng Diyos walang matapon sa impyerno. Ang ibig ng Diyos, sumampalataya ka kay Kristo, maliligtas ka. Kung sinampalatayanan mo si Kristo, siya rin ang Ama. At sa unang 1:5-7, there are three that bear record in heaven: the Father, the Verb, the Word, yung nagkatawang tao, and the Holy Ghost. Ano ang Holy Ghost? Holy Spirit. The words that I spoke unto you are full of Spirit and full of life. St. John chapter 5 verse 7, sa mga tweet, tatlo, ang Ama, ang Anak, Espiritu Santo, ang Diyos na walang laman, walang buto, ang tatlo ay iisa. Yan, makakatiyak ka. At ito ang pananampalataya namin. At ito ang sinasabi ng Biblia, magsisampalataya lamang kayo kay Kristo, maliligtas na. Yung katotohanan, na siya rin ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Ibalik natin ang pananampalataya ng mga Trinity. Ako, may pamangkin, Trinity. Sa Facebook, nang padalan ko ng katotohanan, galit na galit sa akin. Hindi rin pwedeng maging iisa. Tatlo ka, Ama, Anak at Espiritu Santo. Sa madalit sabi, kahit na pamangkin ko siya, o sabihin na nating anak, sabihin na nating asawa, kahit na tatay ko siya, kung yun ang pananampalataya ninyo, igagalang ko kayo, mga kapatid at mga magulang. At hindi ko na kayo padadalan kailanman ng katotohanan. Bahala kayo sa buhay nyo, kaluluwa ninyo yan. Minsan lang magsalita ang katotohanan. Minsan lang nagkatawang tao ang Kristo. Hindi na kailangang bumalik pa sa atin sa lupa at magpakita ng literal na kamukha ng pagpapakita sa 12 at kay Apostol Pablo para sabihin lang, lumapit ka sa akin, sumama ka sa akin, kilalanin mong ako ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Hindi na kailangan yan. Sapagkat siya rin ang nagsabi kay Tomas, Tomas, sapagkat nakita mo't nahipo mo ang sugat ko sa aking kamay, sa aking paa at sa aking tagiliran, sumampalataya ka. Ang wika niya, mga magulang kay Tomas, higit na mapalad kaysa iyo
Ang sa akin ay hindi nakakita. Sino hindi nakakita sa Panginoon? Ako, kayo, sa huling araw, 2015, hindi namin nakita ang Kristo sa huling araw. Sumampalataya kami, Ama, Anak at Espiritu Santo, siya ang Kristo, mapalad kami kaysa sa unang mga apostol. Di pa ba ninyo naiintindihan yan? Kayong mga protestanting nakikinig, ito'y hindi para sa amin. Ito'y para sa inyo. Manampalataya kayo. Alamin ninyo ang katotohanan, mga kapatid, sapagkat sa 8:24 at 8:27 ng San Juan, I say therefore unto thee, if you believe not that I am He. Sinabi sa kanila ni Jesucristo, sinasabi ko sa inyo, kapag hindi kayo nagsisampalataya na ako nga siya. Ano ba yung siya na tinutukoy? Ibaba ninyo sa 27:824 of King James Version, St. John. They understood not. Hindi nila naintindihan na sinasalita sa kanila ni Jesus that Jesus speak to them of the Father. Hindi nila naunawaan. Pag hindi kayo sumampalataya, ako nga ang Ama, patay kayo sa impyerno. Yun ang ibig ipaliwanag. Ngayon, atin pong itanong, mismo sa Panginoong Jesucristo, Panginoong Jesus, totoo ba itong itinuturo ng mga protestante? Ng mga Trinity, 3 daw kayo? Ng mga Mormons, 3 daw ang Diyos? Nagpakita raw kay Joseph Smith sa panaginip, 3 daw, 3 nakita raw. Paano mo makikita yung espiritu? Walang laman, walang buto. Paano mo natiyak na 3 nagpakita sa'yo? Isipin ninyo yan. Yung mga Trinity at yung mga Mormon, pare-pareho yan. 3 ang Diyos. O yung mga iglesia naman ni Kristo, na tao, ni Manalo. Mga kapatid, taon-tao lang si Kristo. Yung sugo nila, yung obispo nila, sugong anghel. Mga taga-pakinig, namatay na. Meron na namang inihalili. Yung anak, namatay yung anak. Ngayon, yung apo na, sugong anghel. Ano bang klaseng iglesia yan? Namamatay ang mga sugo ninyo. Mga taga-pakinig po namin. At yung mga Baptist naman, gayon din. At marami pang mga sekta ng mga protestante, mga Emelit, mga Unidad de Cristo. Yan po pinanggalingan na namin yung mga relihiyon na yan. Kaya inalis kami ng Diyos dyan. Salamat. Bakit? Hindi nagtuturo ng katotohanan. Paano pinatutunayan ng Panginoon? Na talagang hindi lahat ng tumatawag sa Kanya, Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Buksan ninyo ang Mateo 7:21. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Napakagandang talata nito. Ewan ko, kayong mga protestante, binabasa ba ninyo ito? Palagay ko hindi ito binabasa ng mga protestante. Paano babasahin? Wala na. Wala nang sasama sa kanila. Hindi lahat. Hindi lahat ng tumatawa. Ang ibig sabihin ng Panginoon, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Jesus Christ, Hallelujah, Amen, shall enter the kingdom of heaven. Hindi kayo papalig basta-basta. Bakit nga po? Ayon din sa ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, Mateo 24:5, bakit? Ano ang unang ipinaalaala ng Panginoon sa kanyang mga apostol? Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan, na magsasabi, ako ang Kristo, ililigaw ang marami. At sa 24:4 ng Mateo, sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw nino man. Ayan, meron pong pasubali. Kaya sinabi ng Panginoon, hindi lahat ng iglesia, hindi lahat ng tao, natatawag sa akin ng Jesus Christ ay papanik sa langit. Bakit? Baka feke yung Jesus Christ na tinawagan ninyo. Totoo naman yan. O hindi ba? Unahin mo na yung simbahang kinagisnan.
Wala silang Jesus Christ na tinatawagan, pero meron sila successor of Jesus Christ, Vicarius Filii Dei. Yung Papa sa Roma, yun ang Kristo nila. Papasok ka ba sa kaharian ng langit, yung ginawa mong Kristo, yung kahalili? Maaari bang palitan ng Kristo? Maaari bang alisin ng Diyos? Maaari bang, mga kapatid, sipain mo ang Panginoong Jesucristo sa kanyang luklukan bilang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, bilang sa kanyang pangalan luluhod ang mga tuhod ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, nasa ilalim ng tubig. Filipos Kapitulo 2, versikulo 10, pwede mo bang palitan ang Kristo? Hindi kayo papanik sa langit. Wika ng Panginoong Jesucristo. Papanik pa kayo sa langit, pinalitan ninyo ako. O yung mga iglesia ni Manalo, papanik pa kayo sa langit, sinipa ninyo ang Kristo. Ang wika ni Apostol Pedro, unang Pedro 2.25, noong araw katulad kayo sa mga tupa na nangaliligaw, dadapot ngayon, nagsisibali kayo. Saan? Kanino? Mga magulang at mga kapatid, sa tunay na pastor, sa tunay na obispo ng inyong mga kaluluwa. Hindi ba tama ang Panginoong Jesucristo? Hindi lahat ng tatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay maliligtas. Paano papasok ang mga iglesia ng tao? Sinipa ninyo ang Kristo bilang obispo ng iglesia. Inilagay ninyo sa kapurihan at karangalan ng tao. 3 ulit na. Anong klase kayong mga relihiyon kayo? Mag-isip kayo, mga kaibigan, kung paanong sa huling araw na ito, sumisigaw ang iglesia ng Diyos sa buong sanglibutan sa pamamagitan ng hula ni Propeta Daniel 12:4. Daniel, tatakan mo ang aklat, isarado mo na sa huling kapanahunan ang karunungan, tatakbo ng parot parito, ang karunungan ay lalago. Kung papaanong sa huling araw na ito, mga kapatid, sa huling araw natin, 2015 na, napakalago na ng karunungan. Hindi na namin kailangan ni kapatid na Prospero bumalik sa Pilipinas, pumunta sa Inglaterra, pumunta sa kung saan sang dako ng sanglibutan para ituro sa inyo ang katotohanan ito. Mga kapatid, bakit sa kapangyarihan ng Diyos naririnig ninyo ngayon? Hindi ang lahat ng taong sumasampalataya kay Kristo papasok sa kaharian ng langit. Bakit? Sapagkat napakaraming bulaang iglesia, bulaang relihiyon, at sa katotohanan, huwag kayong magagalit, maliban sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang lahat ng iglesia, ang lahat ng relihiyon, Kristiyano man o hindi man Kristiyano, sa demonyo. Sa demonyo! Iisa lang ang tunay na relihiyon. Ang binayaran ng Panginoon ng kanyang sariling dugo, itinayo sa siyudad ng Jerusalem ng Judea, anyo 32, mga kapatid at mga magulang, at ito ang ipinahayag namin sa inyo. Bakit? Sa Mateo 24:14, ang wika ng Panginoong Jesucristo, kapag malago na ang karunungan, ipangangaral ang ebanghelyo nito ng kaharian. Ang iglesia ng Diyos, ang katotohanan, ang obispo si Kristo, hindi tao, hindi Vicarius Filii Dei. Naiintindihan ba ninyo? Ito ang iglesia ng Diyos. Ipangangaral sa buong santinapang, at kung magkagayon, darating ang biglang pagkawasak. Sinasabi nila, Iglesia Apostolika Katolika Romana, itinayo nung una pa, totoo yan, 323. Inumpisahan ng mag-ina ni Constantino at ng kanyang nanay na si Reyna Elena. Tandaan niya, kaya sa Katoliko, pag nagpo-presisyon, nauuna si Constantino at saka si Reyna Elena. Yan ang pasimuno ng Iglesia Apostolika Katolika Romana. Baka hindi nyo naiintindihan yan. Sinasabi nila 323, natayo na, pinasimulan ni Constantino at ni Reyna Elena ang Iglesia Apostolika Katolika Romana, at naging katotohanan 528 ng naghali-haliling mga wika nga emperador tulad ni Justiniano na itatag sa Roma ang tinatawag na Iglesia Apostolika Katolika Romana. Noon pa, nung araw pa,
Sinasabi nila, kaming mga protestante, 1521, itinayo na ni Martin Lutero ang protestantismo at ang reformasyon. Totoo yan? Naniniwala ako. Nakita at nabasa ko yan sa kasaysayan ng protestantismo. Sinasabi ng mga iglesia ng mga tao, 1914, naitayo na ang iglesia namin. At kilalang kilala na sa buong mundo. At ang mga protestante gayon din, paligsahan sila ng tinatawag na kapurihan at karangalan ng mga obispo nila, ng mga nagtayo ng mga taon. Kung kailan nila itinayo ang kanilang iglesia, ang tanong namin sa inyo, bakit hindi pa nagugunaw ang mundo? Merong iniintay na katotohanan. Nang ibig lamang ipakilala kayong mga iglesia, kayong mga relihiyon. Huwag kayong magagalit. Puro kayo sa demonyo. Hindi nagaganap sa inyo ang sinasabi sa Mateo 24:14. Ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian. Alin yan? Ang iglesia ng Diyos na binayaran ng Panginoon ng kanyang sariling dugo sa bundok ng Kalbaryo. Hindi pa nakakarating sa buong sanglibutan. Bakit? Hinahadlangan ni Satanas. Una na nga ang imperyo ng Roma. Hindi pa sa pamamagitan ng Inquisition ni Tomas Torquemada, pinagpapapatay ang mga martir ni Kristo. Kasama dyan si Dr. Jose Rizal. Kasama dyan si Gomez, Burgos at Zamora. Baka hindi nyo naiintindihan kung bakit pinagpapatay ang mga bayani ng bansang Pilipinas. Utos yan ng simbahang Katoliko. Mag-aral kayo, mga kapatid at mga magulang. Ngayon, ang atin pong maitatanong, paano pa ipinaliliwanag ng Panginoon Hesukristo ang maglilitawan na mga bulaang relihiyon at bulaang mga iglesia? Ipagpatuloy natin, Mateo 24:11. At magsisibangon ng maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. At kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sino man tao, makinig kayo, napakaganda nito. Kapag may nagsabi sa inyong sino mang tao, narito ang Kristo o nariyan, huwag ninyong paniwalaan. Ano ang ibig sabihin nito? Pag may nagsabi sa inyo, kapatid na si Rilo, nasa amin ang Kristo, sumama ka sa amin. Naroon ang Kristo, nariyan ang Kristo. Darating na ang Kristo. Kaya maraming humuhula Maraming reliyon humuhula. Unahin mo na ang tinatawag na, simbahang Katoliko. Ilang beses ng hula yan. Ilang beses nang nagpakalat ang Papa sa Roma, sumulat daw si Virgin Mary, malapit nang magunaw ang mundo. Nung nag-aaral ako sa Santa Cruz, sa Fiat University, mga 1962 Merong kumalat na pabalitang yan Sulat daw ni Mama Mary. Akalain mo sa takot ng ilang mga Pilipino, yung iba'y nagbikti, yung iba'y tumalon sa ilog Pasig, nagpakamatay na, malapit nang magunaw ang mundo. Ano man sabi ng Panginoon? Magsipag-ingat kayo pag may nagsabi sa inyo, naroon ang Kristo, naroon ang Kristo. Darating na ang Kristo, katapusan na ng sanlibutan. Mag-ingat kayo, ililigaw kayo. Ang wika ng Panginoong Hesukristo. Hindi ba, meron pang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus yan sa Pilipinas? 2001, kapatid na si Rilo, magugunaw na ang mundo. Meron pa tayong paglikas. Panginoong kong Diyos, patawarin kayo ng Panginoon. Ano nangyari? 2015 na, wala pang nangyayari, walang paglikas. Bakit nga? Mga kapatid, hindi pa na ipangangaral sa buong sanglibutan ang kaharian, ang tunay na iglesia. Hinihintay pa na makarating mga magulang at sa maniwala kaysa hindi. Sa hindi natin nalalaman, darating ang araw ng ating Panginoon upang hatulan na ang lahat ng mga tao. At sa 24:24, may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta. Magpapakita ng dakilang tanda at mga kababalaghan. Ayan yan. Magpapakita ang ibang mga relihiyong Kristiyana ng kababalaghan. Ano ba yan? Miracles. Milagro. Ano pati ililigaw kung baga maaari? Pati ang mga hinirang. At narito 24:25, ipinagpauna ko ng sinabi sa inyo. Noon pa, ipinaalaala na para sa atin sa huling araw. Mag-ingat tayo, may mga relihiyon Kristiyana magsasabi
Darating na ang Kristo, ikalawang pagparito, at para pahangain ang mga tao, mga kapatid, magpapakita ng mga milagro. At ayon kay Apostol Pedro, sa pamamagitan ng kanilang magagaling na mga talumpati, ililigaw nila ang marami at maraming sasama sa kanila. Hindi ba totoo yan? Hindi ba ang daming sa huling araw na ito, mga milagro? Dito nga po sa Amerika, merong mga Katoliko rito, nakakita lang ng anino na tumama raw, yung anino daw, tumama raw sa water tank, kamukha raw ni Virgin Mary, takbuhan ng mga tao. Tinusukan na ng kandila, niluhuran na, nagpakita raw Mama Mary. Hindi ba yan ang mga milagro? Ano ba sinasabi ng mga paring Katoliko tungkol sa pagmimilagro na kanilang ibinabandila para maraming mabihag silang mga kaluluwa? Mga magulang at mga kapatid, ang wika ng pasyon, hayaan ninyong aking kantahin. Mga magulang, ang pagmimilagro, tutulungan ng demonyo, nauupot na nangabayo, sukat pa bang ipagbando, sila daw ang Kristiyanong totoo. Nakita na ninyo? Yung pare ninyo, sila na sumulat ng Pasyon, Kandaba at Pasyon Genesis, pinatutunayan nila ang mga pagmimilagro, tinutulungan ng mga demonyo, nauupot nangangabayo, sukat pang ipakikilala sa lahat ng tao, sila daw ang Kristiyanong totoo. Yung milagro ninyo, yung Mama Mary ninyong nagmilagro, yung mga santo ninyo, yung mga San Pedro ninyong nagpapagaling daw, yung mga Judas Tadeo ninyo na nagpapagaling at gumagawa ng iba't ibang mga kamanghamanghang kababalaghan, yan po ay gawa ng mga demonyo. Mga kapatid at mga magulang, magbasa kayo, mag-aral kayo, namnamin ninyo ang sinasabi, maging ng mga sinasabi at ipinasulat ng inyong mga pare, sapagkat dyan din makikita ninyo ang malaking pagkakamali nila. At maging ng kapanahunan, 1520 pa, ng kapanahunan, 1520, yung naging tagapagbago ng kalakaran ng relihiyon sa balat ng lupa, pangunahin na nga po si Martin Lutero para ang katotohanan ay maimulat. Una, isinulat sa pintuan ng Universidad ng Wittenberg. It was written and pasted by Martin Luther in the year 15, more or less 20 to 21, in the University of Wittenberg. The 95 theses of the Roman Catholic Church, especially the Pope of Rome. Tulad na nga ng sinasabi sa banal na kasulatan, Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 5, doon ay nililiwanag ni Martin Lutero na ang Diyos ang nag-iisa at buhay na Diyos, walang iba maliban sa Kanya, hindi dapat palitan ng mga Papa sa Roma, na ang Papa sa Roma, walang kapangyarihan, mga magulang na mga maging tagapamagitan sa Diyos at sa tao, at ang mga pare, ang mga monghe, wala pong karapatan at kapangyarihang makapagligtas ng kaluluwa, sapagkat ang ating Panginoon, siya lamang ang tagapagligtas ayon kay Martin Lutero. Basahin ninyo mga kapatid at mga magulang, at ang tinatawag na pagbebenta ng indulhensya. Alam ba ninyo? The selling of indulgences or selling of the papal bull during the time of Pope Leo X and Pope Innocente, and during the time Ambassador Cardinal Tetzel. Na anong ginagawa ni Cardinal Tetzel? Nagbebenta ng indulhensya. Alam mo ninyo kung ano indulhensya? Ang Papa sa Roma gumawa ng letter of pardon. Isipin ninyo yan, isa sa malaking kanser sa simbahang Katoliko na ibinunyag ni Martin Lutero. Isipin mo itong Papa sa Roma, nagpapakunwaring kahalili ng Diyos. Isipin mo magpapatawad ng kasalanan, basta meron kang bayad. Kaya ang daming papal bull, parang diploma yan. Alam po ninyo nung araw, those are the days of the nobility of rich people and powerful people in Europe. Lahat ng emperador, lahat ng hari, lahat ng prinsipe, lahat ng reyna, Katoliko. Bibili sila ng papal bull. Halimbawa, isang prinsipe,
ibig kong magbabae. Alam ba ninyo, nakalagay sa papal wall, ibig kong magbabae. Papa, patawarin mo ako. Meron akong gagahasain, meron akong halimbawa, liligawan, other than my wife. Eto ang bayad ko. Halimbawa, 1,000 dolyar. Pardon, bayad ka na. Libre ka ng mambabae. Libre ka ng manggahasa. Libre kang pumatay. Babayaran mo yung papa sa Roma. Di ba karumal-dumal yan? Mga kapatid, at para maisiwalat sa maraming mga tao ang katotohanan sa Europa, itinindig ng Diyos ang isang lalaking Aleman, ang pangalan John Gutenberg, ang naka-imbento ng printing press. Kung ikukumpara ninyo ang panahon ng 1520s sa panahon natin ngayon 2015, nung panahon ni Martin Lutero at ng mga reformadores, wala pang internet, walang telepono, walang kotse, walang radyo, walang television. Pero inumpisahan ang sinabi ni Propeta Daniel Kapitulo 12 versikulo 4, palalaguin ang karunungan, pinalago sa pamamagitan ng printing press. Alam ba ninyo, ang ginawa ng mga tao, agad na ikinalat ang mga isinulat na 95 theses sa buong Alemanya. Nag-aklasan ng mga Aleman, mga kapatid, naglayasan sa simbahang Katoliko, kaya dumami ang tinatawag na mga protestante. Nag-umpisa kay Martin Lutero, sinundan ng iba't iba pang mga reformadores, ni John Wesley, at kung sino-sino pa, kaya bumangon ang Trinity Baptist, ang tinatawag na Metodista, pati Sabadista, pati ang tinatawag na Jehovah, naglabasan sa simbahang Katoliko, nagtayo ng kanilang mga iglesia. Nang dahil sa salita ng Diyos, ito ang katotohanan. Mga kapatid, kailangan makatiyak ang tao at ang protestantismo pasimula ng pagkaalam ng tinatawag na kaalaman at karunungan ng Diyos. Sapagkat ang pagkatakot sa Diyos ay pasimula ng karunungan, binuksan ni Martin Lutero ang katotohanan na hindi tayo dapat matakot sa sino man tao, ang katatakutan lamang natin ang Diyos. Kaya nga sa pamamagitan ng Amerika, nakarating naman sa atin sa bansang Pilipinas ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ngayon, mga huling katanungan po natin, mga magulang at mga kapatid. Ayon na rin po sa ating Panginoong Jesucristo, sino-sino po baga lamang ang kanyang tinitiyak na makakapasok sa buhay na walang hanggan? Mga huling talata, 7:21, itutuloy natin. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon ay maliligtas, kundi sila lamang na gumagana ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ano po baga? Ano po baga ang kalooban ng Ama ng Panginoong Hesus, na siya rin yun, na nasa langit? Kaya nga tinuruan tayo ng Panginoon. Magsipanalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo, maghari ang kapayapaan mo, dumating ang kaharian mo dito sa lupa. Maghari sa amin kung ano ang iyong kalooban. Ano ba ang kalooban ng Ama? Kumbaga kung ano ang kalooban sa langit, ito ang magawa namin dito sa sanglibutan. Yan lang simpleng pamamaraan ng pananalangin. Hindi itinuturo ng simbahang Katoliko. Hindi ninyo itinuturo ang kahulugan nun Maghari ang kalooban ng Ama kung paano sa langit. Ito ang aming magampanan. Ito ang aming magawa. Bakit? Hindi ang lahat ng nagsasabing Kristo, papasok sa kaharian ng langit. Sila lang na sumusunod. Saan? Sa gusto ng Ama. Ano bang gusto ng Ama? Na nasa langit, na gagawin natin sa lupa. Ezra 7:23. Ano mang iniuutos ng Diyos ng langit, gawing lubos sa bahay ng Diyos ng langit. Merong bahay ang Diyos dito sa lupa. Dito, ibig ng Diyos na nasa langit, dito tayo gagawa ng kabanalan. Una na nga, sa loob ng bahay ng Diyos, tatawag tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Sa loob ng bahay ng Diyos, ititiklop natin ang ating tuhod. Hindi ba totoo yan? Sila lamang na sumusunod sa kalooban ng Diyos na nasa langit. Ano ba ang kalooban ng Diyos na nasa langit? Pilipos 2:10. Upang sa pangalan ni Kristo Jesus, ayan, iluluhod ang lahat ng tuhod. Ng ano?
Nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at nasa ilalim ng tubig. Saan mo gagawin? Ano mang ipinag-uutos ng Diyos ng langit, gagawin saan? Sa bahay ng Diyos. Bakit po sa bahay ng Diyos? Alam natin, maraming bahay. Yung mga Katoliko, yung katedral nila. Yung kanilang St. Peter Basilica, bahay daw ng Diyos yun. Pero makikita mo, ang namamahay doon, yung mga Papa sa Roma, mga kardinal. At yung mismong building ng Vaticano, ang ilalim nun mabahong libingan. Yun isang matandang libingan. Magbasa kayo, mga kapatid. Alam niyo ibig sabihin ng Vatican? Vatican means old cemetery. Libingan yan ng mga nabubulok na mga kalansay, ng mga unang mga patay ng mga tao. At sinasabi pa nila, nandun daw ang buto ni Pedro. Nandun daw ang buto ng mga unang mga banal. Takot-takot lahat ng buto. Kinolekta nila, inilagay nila ron. Mga kapatid, ano bang bertud? Sabihin mo nang yung buto ni Pedro at ni Maria, nandun doon, makapagliligtas ba si Maria? Makapagliligtas ba yung buto na matagal ng patay? Hindi po makapagliligtas, sila rin kailangang iligtas. At kung kailan yan, mabubuhay ang mga patay sa ikalawang pagparito. Yung mga katedral sa Fransya, yung mga katedral ng mga Anglikano. Alam ba ninyo kung bakit nagkaroon ng Church of England? Ang lahat po ng kingdom, ang lahat po ng kaharian ay sakop ng Papa sa Roma yan. Tandaan niyo. Pero ng kapanahunan ni Henry VIII, ito pa lang si Henry VIII ay machong-macho. Bukod sa kinakalunya niya ang lahat ng kababaihan sa Inglaterra, yung katulong ng kanyang reyna, gusto niyang babaihin sa madalit salita. Sumulat siya sa Papa sa Roma. Ibig kong bigyan mo ako ng diborsyo. Ang sagot ng Papa, hindi maaari. Ayaw kitang bigyan ng diborsyo. Alam ba ninyo ang ginawa nitong si Henry VIII? Pinutol ang ugnayan. Ayaw ko na mapasa ilalim ng Papa sa Roma, magtatayo tayo ng sariling iglesia natin. Kaya ibinangon ang Church of England at pinakasalan niya si Anne Boleyn. Pagkatapos pinapugutan naman niya ng ulo. At ganyan din ang nangyari sa tinatawag na Iglesia Aglipay. O hindi ba? Ibig ni Aglipay, tumaas naman ang ranggo niya. Maging kardinal man siya o maging tulad din ng Papa sa Roma, ayaw. Pinutol nila ang ugnayan sa simbahang Katoliko. Kaya merong Iglesia Pilipina independiente ni Senyor Aglipay. Sa Fransya, ganun din. Sa iba't ibang estado, nagising sa sigaw ni Martin Lutero, naglayasan sila sa simbahang Katoliko. Ang sistema, sila nga umalis sa simbahang Katoliko, pero nang lumao ng mga panahon, yung naghali-haliling mga leader nila, nang mamatay na si Martin Lutero, humalili ang ibang mga obispo, bumalik din sa simbahang Katoliko. Kunyari, protestante, pero merong krus pa rin, nagbibinyag pa rin ang bata, at gayon din ang kanilang itinuturo at ginagawa. Meron din mga papa sa Roma, meron din silang mga obispo, mga kapatid, at mga kardinal. Ano nga baga ang tinatawag na bahay ng Diyos dito sa lupa? Hindi ba nalalaman ninyo, kapatid na Cirilo, ang Diyos ay hindi tumitira sa mga templo na ginawa ng kamay ng tao? Totoo po yun. Kaya nga po sa Iglesia ng Diyos kami po, panahon pa ni Apostol Pablo, babasahin ninyo ang Bagong Tipan, ang mga unang Iglesia ng Diyos sumasamba sa bahay-bahay. Wala po kaming katedral, wala po kaming espesyal na mga building na ginawa ng kamay ng tao na may palamute, ginto, pilak at mga kung ano-anong borloloy. Wala! Sapagkat ang Diyos ay hindi tumitira sa mga bahay na ginawa ng kamay ng tao. Ang bahay ng Diyos, ang aming mga puso, kung sinusunod natin ang kanyang mga palatuntunan. Sa Hebreo 3:6, si Kristo gaya ng anak, puno sa bahay niya, ang bahay niya ay tayo, kung sinusunod nating mainam ang kanyang mga palatuntunan. 3:6, basahin ninyo. Hindi po tumitira sa bahay na ginawa ng kamay ng tao ngayon. Ang itatanong natin, pero kapatid na Cirilo, bakit nga binabanggit anumang ipag-uutos para makapanik tayo sa langit, gagawin natin sa loob ng bahay ng Diyos? Meron ka bang mababasa sa Biblia, sa Bagong Tipan, literal na bahay ng Diyos, mga magulang at mga kapatid? At bakit doon lang sa bahay ng Diyos na iyon? Basahin po natin ang sulat ni Pablo kay Timoteo 3:14 hanggang 15. Ang mga bagay na ito'y aking isinusulat sa iyo
na inaasahan kong makakarating sa iyo na madali. Sa 3:15, ngunit kung ako'y magluwat o magtagal ng mahabang panahon, Timoteo, ay upang malaman mo kung paanong dapat sa mga tao. Makinig tayo. Ang tinatawag na bahay ng Diyos dito, hindi literal na bahay. Mga tao. Upang maalaman mo kung paano dapat ugaliin, Timoteo, aalis muna ako. Iiwanan kita ng matagal. Pero ibig kong malaman mo kung anong dapat uugaliin ng mga tao. Alin yung mga tao na yan, mga kapatid at mga magulang, na uugaliin nila sa bahay ng Diyos. Ano ba ang bahay ng Diyos? Na siyang iglesia ng Diyos. Ano ba ang Diyos dito? Na buhay! Mga tao! Kaya nga sinasabi sa Hebreo 10:25, datapwat ang pagkakatipon ang kausap mga tao. Ang pagkakatipon mga tao, pagka kayo nagkakasama-sama, huwag ninyong pababayaan ang pagkakatipon. Gaya ng ugali ng iba. Kamukha ngayon. Bakit kami nasa bahay namin dito sa Los Angeles, 1907 Lakeshore Avenue, nagkakatipon ang mga tao. Bagaman, pipito kami. Ang aming kapatid na Prospero at si kapatid na Glenda, naglakbay ng 2 oras para magkatipon kami rito. Hindi sila naparito para sa bahay na ito. Naparito sila para kaming mga tao sapagkat kami ang bahay ng Diyos. Naiintindihan ba ninyo yan? At kahit nasa bundok, pwede kaming magkatipon. Kahit nasa ilog, kahit nasa dagat, kahit nasa aeroplano kami, kahit na kami nasa barko, nagkakatipon kami. Yan ang tinatawag na pagkakatipon sa Espiritu. Hindi kamukha ng ibang iglesia. Porke napalayo sa kanilang tinatawag na katedral, hindi na makasamba, hindi na makapaglingkod. Kahit nasa bahay tayo, pwede tayong magkatipon. Hindi ba ninyo naiintindihan yan? Ano nga ang pagkakatipon? Ito ang bahay ng Diyos. Ano ang Diyos dito? Diyos na buhay. Kung ikukumpara ninyo kami, sa simbahang Katoliko, kamukha ng kapitbahay namin, ipinapaligdan si Mama Mary nila, nagkakatipon sila. Sa Diyos na buhay, kay Mama Mary na patay. Iglesia ng mga patay. Sa Iglesia ng Diyos, buhay ang Diyos dito. At ang wika ng mga santong sulat, kung gaano kahalaga ang bahay ng Diyos na espiritual, na tayong mga tao, na kinapitan ng pangalan ng Ama, Diyos, ng Anak, Kristo Jesus at ng Espiritu Santo. Ang wika sa Isaiah 43:7, bawat tinatawag sa aking pangalan, ano ang pangalan ng Panginoon? D-I-O-S, Diyos. At sa aking ginawa, ano ang ginawang pangalan ng Panginoon Diyos? Mga magulang ng magkatawan tao, 2:36 ng mga gawa. Pakatalastasin nga ng bansa ng Israel na ginawa ng Diyos. Sino? Na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, si Jesus, na inyong ipinako sa krus. Bawat tinatawag sa pangalang Diyos, Kristo Jesus. Kaya nga ano ang pangalang itinatak, inilagay, inirehistro sa Biblia nang itayo anyo 32 ang iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Mateo 16:18, itatayo ko ang aking iglesia sa siyudad ng Jerusalem ng Judea. Anyo 32, nagsisitulad kayo. Unang Tesalonica 2:14, sa iglesia ng Diyos Ama, kay Kristo Jesus. Mga magulang at mga kapatid, tinutularan na lamang namin sa huling araw. Tinutularan na lamang natin. Kapag tayo nabinyagan, lubog sa tubig, hindi wisik. Yung mga pare, mga tamad yan Sipin mo, wiwisikan yung... At saka yung mga bata, hindi dapat binyagan. Mateo o Ezekiel 18:20. Ang kasalanan ng magulang, hindi mamanahin ng anak. Ang kasalanan ng anak, hindi mamanahin ng mga magulang. Ang nagkasala, sila ang haharap sa hukuman ng Diyos. Ito naman mga pare, minamana daw natin ang kasalanan ni Eva at ni Adam. At ang isang karumal-dumal na itinuturo nila, pag hindi raw tayo nawisikan ng mga pare at ng mga papa sa Roma, mga magulang at mga kapatid, magiging tiyanak tayo. Kayo na lang ang maging tiyanak. Mga anak ninyo na namatay na hindi nabinyagan ninyo, magiging tiyanak siguro. Pero kami, wala po sa Biblia yan. Mga magulang. Kaya anong wika ng Biblia sa atin? Magsialis kayo sa kanya, bayan ko,
para huwag kayong madamay sa kanilang mga sumpa. Napakaganda po ng ating pag-aaral. Romanos 10:13, binubura sa atin sa Iglesia ng Diyos yung maling pangangaral ng simbahang Katoliko at ng mga Protestante. Sumampalataya ka lang kay Kristo, ligtas ka na. Kung nakaalam ka ng katotohanan. At kung ano katotohanan, kailangan yan ang sundin mo. Ang wika ng Panginoon, ang katotohanan, magpapalaya sa inyo, ligtas kayo. 24:13 ng Mateo. Kung matama ninyong sinusundan ang Ebanghelyo, ang wika ni Apostol Pablo, 1 Corinto 15:1-2, na aming ipinangangaral sa inyo. Dito tayo magsama-sama mga kapatid at mga kaibigan. Tinatawagan namin kayo ng pansin. Huwag kayong matakot sa kanino man tao. Sabi nga ni Dr. Jose Rizal, there will be no tyrant if there is no slave. Sukat na po. Sukat na po yung Dark Ages, yung Middle Ages. Sukat na yon. Sindami na napakaraming kaluluwa, napakaraming mga tao ipinapatay ng simbahang Katoliko sa pamamagitan nitong si Torquemada, na siyang tinatawag na tagapanguna ng simbahang Katoliko sa Espanya. Because of the Spanish Inquisition, a lot of martyrs of God, of Jesus Christ, were beheaded. Sukat na po yun. Ito na po ang sinasabi sa Ecclesiastes, ang bawat bagay ay may panahon. Dumating na at natapos na ang kapanahunan ng ating pagkaalipin sa simbahang Katoliko. Tapos na yan. Tapos na. Ito na po ang panahon, pagkalat ng karunungan. The spread of wisdom or knowledge from God. Ito na ang kapanahunan ang lahat ng tao malayang magpahayag ng katotohanan. Hindi kami natatakot sa sinumang mga tao. Isa lang ang bagay na kinatatakutan namin, kahit na kayong mga kaibigan namin, alam ko sa akin, ang daming galit ng mga kaibigan ko. Marami akong kaibigang Sabadista. Marami akong kaibigang Katoliko. Marami akong kamag-anak. Marami akong mga mahal sa buhay, mga kapatid na nasa iba't ibang reliyon. Itinakwil na kami. Lalo na ang inyong lingkod. Ang iba ayaw na makipag-usap sa akin. Bakit ako matatakot sa inyo? Isa lang ang nalalaman ko. Matatakot lamang ako sa aking Panginoong Jesucristo. Susunod muna ako sa Kanya bago ako sumunod sa inyo. Ito nawa ipagpala. Ibasbas sa atin ang Diyos magmula ngayon, magpakaikilanman. Amen. Mag-aalay tayong muli ng isang maikling, may spiritong awitin. Bilang 37, unang estrofa at koro. Pinakikiusapan kong pangunahan tayo sa panalangin na may pagpapasalamat ni kapatid na Rosita. Maghahandog ng abuloy si kapatid na BJ. Tatayo tayo mga kapatid. Si Jesus, Siyang patnugot na lagi nang nagtatalon sa atin ay nagkukuko upang tayo ay mga trubos. Siya ang tunay na ilaw sa puso ng katauhan. Siya ang tunay na ilaw sa lahat ng dirimlan. Panginoon po naming Diyos. Panginoon namin Diyos. Amin po amang sama-samang muling iniluluhod ang aming mga tuhod. Amen. Upang minsan pa nga po, Panginoon, ay amin pong maipaabot ang amin pong mga pagpapasalamat na hanggang sa umaga nga pong ito, Ama, dama ng iyong mga lingkod, hindi mo po kami, Ama, pinabayaan. Amen. Nagkatipon-tipong kami rito, Panginoon.
Natados mo po, Panginoon, ang hangad ng iyong mga lingkod na ikaw po, Panginoon, ay aming mapasalamatan. Salamat sa iyo. At lalong higit po, Panginoon, ang ikaw po ay aming mapapurihan sa ganda po ng iyong kalooban sa bawat isa sa amin. Amen. Panginoon po naming Diyos, nagpapasalamat po kami, Ama, na sa umaga nga pong ito, muli mo pong niloob na kami mahasika ng iyong mga aral, Siya nga ng iyong mga kautusan na nagsisilbi pong ilaw, kaliwanagan sa aming mga buhay. Siya nga po. Na amin po, Panginoon, Ama, na ito po ang aming ninanasang amin pong malakaran habang kami po, Panginoon, ay pinagkakalooban mo po ng buhay at ng aming mga kalakasan. Amen. Panginoon po naming Diyos, salos mo po, Ama. Wala po kami hinahangad sa buhay na ito, kundi ang kami po'y makapagsimpa ng mga gawang kabanalan sa iyong banal na pangalan. Nang sa gayon, Ama naming Diyos, kami po, Panginoon, pag sumapit na po, Panginoon, ang iyong mga kahatulan sa bawat isa sa amin, kami po, Ama, ay magsipagtamo sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, amin pong samot dalangin na ang mga aral na ito, Ama, ay makarating sa bawat dako kung saan naroroon ang iba mo pong mga nilalang na naghahangad din po naman, Ama, ng kaliwanagan. Siya nga po. Buksan mo po, Panginoon, ang kanilang puso't kaisipan sa katotohanan na ikaw nga po ang nag-iisang Diyos magpakaikailanman. Amen. Ikaw po ang una at hanggang sa huli ng aming mga kinaroroonan, ikaw po ang nag-iisang Diyos na buhay na dapat nga po namin, Panginoon, na sampalataya ng siyang nagbibigay buhay at kalakasan sa bawat isa sa amin. Panginoon po naming Diyos, tulungan mo po, Panginoon, na sa huling kapanahonang ito, Ama, ang mga lingkod mo pong ito na nagnanasang ikaw nga po, Panginoon, ay kanilang mapag-alaman ng katotohanan. Panginoon po naming Diyos, sa amot dalangin po namin, Panginoon, na sila man amay makasama namin hanggang doon sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Panginoon po naming Diyos, sa umaga nga pong ito, Ama, nagpapasalamat po kami sa mga aral na inihahasik ng iyong mga lingkod na kinakasangkapan mo po, Panginoon, kapag sumasapit ang ganitong mga araw sa aming mga buhay. Amen. Talos mo po, Panginoon, ang kanilang mga hangarin na sila po, Panginoon, ay maging kasangkapan mo sa pagpapahayag ng iyong katotohanan. Amen. Kaya naman po, Ama naming Diyos, sa amot dalangin namin, Ama, sa iyong mga lingkod, Panginoon, huwag mo po, Ama, silang pababayaan. Amen. Lalo't higit na nga po, Panginoon, sila na may mga katandaan na sa buhay na nagnanasa pa rin, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ay kanilang mapaglingkuran. Amen. Ama naming Diyos, pagkalooban mo pa po sana sila, Ama, ng kalakasan ng kanilang mga pangangatawan. Siya nga po. Pagkalooban mo rin po sila, Panginoon, ng marami pang mga kaalaman na magpapahayag ng iyong katotohanan. Amen. Panginoon po naming Diyos, amin din po amang isinasamo ang amin pong mga mahal sa buhay. Sana po, Panginoon, wag mo po, Ama, silang pababayaan. Talos mo po, Panginoon, ang kanilang mga kalagayan. Amen. Nalalaman mo po, Panginoon, na kung sila man, Panginoon, ay nakakalimot sa mga ganitong mga gawain. Alang-alang po, Ama, sa aming mga pananalangin. Alang-alang man lamang po, Panginoon, sa aming pananampalataya na amin pong samot dalangin na huwag mo po, Ama, silang pababayaan. Amen. Talos mo po, Panginoon, na sila man, Amay, nakaunawa ng iyong mga kautusan, ng iyong mga katotohanan. Gayunpaman, Ama naming Diyos, dala po, Panginoon, ng mga kapaligiran. Nakakalimot po ba ang ilan sa aming mga mahal sa buhay? O Panginoon, amin pong samot dalangin, buksan mo pong muli ang kanilang mga kaisipan sa katotohanan. Siya nga po. Huwag po nila amang makita
ang maraming mga kahirapang nagiging hadlang ng aming mga pananampalataya. Siya nga po. Panginoon po naming Diyos, tulungan mo po ang bawat isa sa amin sa aming mga kalagayan. Amen. Panginoon po naming Diyos, amin pong sinasampalatayanan ng iyo pong pagpapalat pamamatnubay ay hindi mo po iuurong sa bawat isa sa amin. Amen. Amin po amang sinasamot, ipinapanalangin, Ama, na ang iyo pong makapangyarihang kamay ang lagi mo pong bubuksan sa bawat isa sa amin, sa bawat dako ng aming mga kinaroroonan. Ikaw po, Panginoon, ang aming magiging gabay. Amen. Ang iyo pong makapangyarihang paningin, Panginoon, ang nagsisilbing ilaw sa bawat dako, sa bawat tahanan ng bawat isa sa amin. Amen. Panginoon po naming Diyos, amin pong sinasampalatayanan, Ama, na sa amin pong paghiwa-hiwalay sa umagang ito, kami po ang may sumasampalataya na kung kami man ang may nasumpungan mo sa aming mga kahinaan, nakagawa kami ng mga bagay na di po kasang-ayon ng iyong kalooban. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming pong nagagawang mga kakulangan. Amen. Panginoon po naming Diyos, sa umaga nga pong ito, Ama, muli kaming magkakahiwa-hiwalay na yung mga lingkod. Lalo-lalo na po, Panginoon, ang mga lingkod mong naroroon po sa malalayong dako ng kanilang paroroonan. Muli mo po sila amang ibabalik sa kanilang mga tahanan. Siya nga po. Nang sa gayon, Ama naming Diyos, sa amin pong muling pakikipagtipan sa iyo, Ama, makita mo po ang bawat isa sa amin na may kasiglahan, nagpupurit, umaawit sa iyo pong banal na harapan. Amen. Panginoon po naming Diyos, talos mo po ang laman ng aming puso at kaisipan. Nalalaman mo po, Panginoon, ang aming mga kahilingan. Hindi man po namin mabuksan sa iyo ang aming mga labi, talos mo ang lahat sa aming mga buhay. Siya nga po. Kaya naman po, Panginoon naming Diyos, ang lahat ng mga bagay, 10 nang hindi na po nasambitla ng iyong lingkod. Mga bagay at mga kahilingan ng bawat isa sa amin ay amin pong sinasampalataya ng iyo pong diringgin sa iyong kaitaasan. Magalang po naming samot dalangin sa iyo, aming Diyos, Kristo Jesus, na amin pong nag-iisang Diyos na tagapagligtas. Amen. Diyos na makapangyarihan sa At na nagbibigay buhay at lakas sa banal na gawain siyang tumawag at nagtiis ng hirap. Kaming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mong buhay at lakas. Dalangin namin sana ay maging dapat tanggapin mo, Diyos ko. Panginoon po naming Diyos, Ama namin lubhang banal, makapangyarihan sa lahat. Siya nga po. Ikaw po ang aming tanging Diyos na pumapatubay sa bawat sa amin. Panginoon, muli sa umaga ito na naikluhod kami sa iyong harapan at kami po ay nakinig niyo po ang mga ganito ang mga aral. Kaya po, Ama, kami nagpapasalamat sa mga aral na ito at sa lahat yung makabutihan sa bawat sa amin. Siya nga po. Tanggapin niyo po sa iyong harapan ang masalaping amin na pagyanan. Nanawa ito po ay magamit po niyong kapangasiwaan. Makatagulan rin po, Panginoon, sa lahat ng mga tao na ngailangan. At higit sa lahat, Panginoon, sana po ang mga salaping ito ay magkasangkapan sa pagsasabi ng mga aral sa ibabaw sa libutan. Amen. Amin lang po sinasama, Panginoon, sa iyo na sana huwag na huwag kami kasawaan at sa mga susunod na aming buhay, makita niyo po kami naglilingkod at umaat pa po ng mga may kasiglahan. Amen. Laki, Panginoon, na ay mapanalangin ang mga lalaking tinagod niyo po, Panginoon, sa aming harapan upang maghatid din po mga banal na maaral. Panginoon, bibigyan niyo po sila ng makatalinuhan at ng mga kalakasan na mula pa po sa ipong malakay taasan. Amen. Muli, Panginoon, sa umaga ito ay magkahiwalay kayo mga magkapatid. Ang iba sa amin tutungo sa kanilang mga tahanan. Ang iba tutungo sa kanilang paghanabuhayan. Loobin niyo po, Ama, marating namin ang aming mga patutunguhan na ligtas sa lahat ng mga kapahamakan. Panginoon po namin, Diyos, kami makilala, Ama,
Dapat kami maasa na mga ito idadadag niyo po sa amin. Kaya po ang lahat ng mga bagay maganap po namin hinihiling sa dakilang pangalan, Diyos Kristo Jesus namin, Diyos at dakilang tagapagligtas. Amen. Ang amay luwalhatiin at ating orin. Espiritu mangaliw laging ipanubay. Amen. Amen. At ngayon, sa pagkasangkapan ng Diyos sa kanyang hamak, walang kakabukabuluhang alipin, tanggapin po nating mga magkakapatid sa umagang ito ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa umagang ito. Ipaabot ng Diyos hanggang sa lahat ng ating mga kabiyak, ating mga anak, mga manugang, mga apo, mga kasangbahay at mga kamag-anakan sa Lama, sa lahat ng ating mga kaibigan, sa gagawin nating paglalakbay pauwi sa ating mga tahanan, sa paghanap natin ng ikabubuhay sa araw-araw, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ako kay Jesus hawak sa ating kahinaan. Si Jesus ang pag-asa at timbulan. Wala nang ibang ngalan dapat tayong